Attorney, good morning. Good morning po, Senator. So, ang common understanding ho kasi ng confidential funds ay secret, pwedeng gamitin sa kung ano-ano, hindi pwedeng ibulgar sa publiko. Hindi po to totoo, no? Meron po talagang rules and regulations sa paggamit ng confidential funds. Yes po, Your Honor. Were you already part of the ICFAO in 2015? Yes po, Your Honor. So yung pinakitang memo nung 1992 at itong memo na pinag-usapan natin na circa 2015, parang magkaiba siya, no? Yes po, Your Honor. Do you know the reason why the rules changed with regard to the usage of confidential funds? Since yung paggamit po ng confidential fund at intelligence fund ay kailangan ng strict accounting and auditing rules. So, nagkaroon po ng circular para ma-ensure na yung paggamit po ay properly accounted at hindi po magamit for personal use or misuse. Yan yung laman ng memo. Pero ang tanong ko, do you know why it was changed? Kasi parang lumalabas magkaiba yung paggamit nito. If you look at the 1992 circular, iba sa 2015. Dun po kasi sa yung circular ng 1999, walang differentiation as to the CIF po. Pero dun sa 2015-01 kasi dun na in-specify na dapat yung confidential fund ay gagamitin lang sa ganito for civilian government agencies. Yung intelligence fund ay gagamitin lang ng uniform and military personnel as well as yung mga intelligence practitioners. Kumbaga, nilinaw nung 2015 circular yung paggamit at pag-liquidate. Yes po, Your Honor. And is there a new circular after 2015 or ito pa rin yung ginagamit ninyo? Yan pa rin po yung ginagamit, Your Honor. Okay, second question. Anong pinagkaiba ng AR sa OR? Ang OR po kasi, ini-issue po siya ng mga pinagbilhan na BIR registered. So, yung AR naman po, yun yung ginagamit ng agency para proof na binigay nila yung payment or payment dun sa tao na naka-receive noong payment. And it seems na mas katanggap-tanggap sa inyo yung OR kesa AR. Is that correct? Depende po yan, Your Honor. Kapag purchases po kasi, kailangan po talagang OR yung ibigay sa amin kasi doon po namin tinitignan kung yung ginawa, kung nag-purchase po talaga sila. Kasi official receipt, acknowledgement receipt, sabihin ng tao, pareho namang resibo, parehong receipt. Ano pinagkaiba niya? Yung acknowledgement receipt po kasi, ina-acknowledge doon nung recipient ng payment na natanggap niya yung payment. Pero yung OR po kasi, parang yun yung proof na nag-purchase si agency doon sa pinagbilhan nung item. Nung item. So pwede mong matrace. Kung OR, pwede niyong matrace. Yes po, Your Honor. Kung AR, pwede niyo po ba itong matrace o hindi na? Pag AR po kasi, kung ano lang po talaga yun nandun sa face nung document, yun lang po yung basis namin since document-based po yung audit namin. Pag AR po kasi, makikita lang po doon kung saan binili. Okay, yun lang yung information. Tsaka kung sinong tumanggap. Opo, yung pinagbilan po. Okay, dito naman sa tumatanggap, no, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo? Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that. Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds? So, wala. Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFAO, wala naman pong provision as to the use of aliases. So bawal ang paggamit ng alias? The circular is silent po. Okay. Para sa inyo, kung alias, yung paggamit ng alias ay bawal, so hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ba to, basta yung pangalan na binigay sa inyo, ang expectation nyo, totoong tao yan. Based on that, kasi ang katulad nga po ng sinabi ko, document-based po kami, so wala po kaming way to determine if this is an alias or not po. Oh, but in general, ang tinatanggap yung dokumento, dapat totoong tao. Yes po, Your Honor. Okay, next. Did you have any, napag-usapan nyo kahapon yung dealings nyo with OVP nung lumabas na or malapit nang lumabas yung AOM? Previous to that, meron ka bang dealings with OVP? Wala na po, Your Honor. So walang kumausap sa inyo, walang nagtanong kung paano to dapat i-liquidate, apart from the meeting which included Attorney Poa? Wala na po akong maalala, Your Honor. Okay. Last question lang, Mr. Presiding Officer. Please wind up. Yung notice, yung AOM,
Ibig sabihin yan, may chance pa kayong i-correct, di ba? Yes po, Your Honor. Pag notice of disallowance na, may chance pa ba yung i-correct o naniningil na? Actually, the moment that we issue notice of disallowance, ni-require na po yung accountable officers to restitute po yung amount And to your knowledge, is there a notice of disallowance for the OVP and DepEd funds? Wala po akong personal knowledge, pero nakita ko po sa news po, so I was made aware na may end na po yung OVP 2022. So may notice of disallowance na ang OVP for the 500 million pesos. For 125 million pesos po for the fourth quarter of 2022. So sinisingil na yan kay Vice President Duterte. Yes po, Your Honor. Okay, thank you, Mr. President. Thank you, Senator Judge Aquino. Next to make his interjections is Senator Judge Pangilinan. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Mr. President, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga, Mr. Witness, Ginoong Mawil. Wamil po. Wamil. Magandang umaga po, Your Honor. Yes. Nabanggit nyo sa inyong testimonya kahapon at nung isang araw na yung tinatawag na supporting documents, kasama dyan ay either sales invoice o official receipts. Tama? Yes po, Your Honor. Okay. Let me backtrack a bit. 10 years kang nasa ICFAO, tama? Yes po, Your Honor. Almost 10 years po. Okay, without mentioning the agencies, ilang agencies ng gobyerno ang na-audit mo tungkol sa confidential funds? Marami na po. Pag sa NGAs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies So, na po yung more na-audit. than 30. Yes po, Your Honor. Okay. Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice? Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala pong sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Okay. Sa karanasan mo sa 30 mga ahensya, masasabi mo ba na yung findings ninyo dito sa OVP ay similar o standard ba? O nangyayari rin yung ganung walang official receipt at walang sales invoice sa mga liquidation? Yes po, Your Honor. Since sina-apply naman po namin uniformly yung provisions po ng Joint Circular 2015-01. As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya? May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at Opo. walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt. Yes po, Your Honor. Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta? Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po yung sinubmit, hindi po namin masasabi based on the document alone. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines talagang medicines ang binili? Hindi po, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. President. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Next for his interjections will be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Testigo,
tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Is this correct? Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po. Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede. Hindi po, Your Honor. It is neither Hindi rin. allowed nor prohibited Okay. po. So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay na mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Katulad nga po nung sinabi ko sa sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po. Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random? Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with the certain applicable laws, rules, and regulations. But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat. Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila. Pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund? Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan... So it's periodic, it's not random. Yes po, Your Honor. Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Ito mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about the status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Is this Hindi correct? naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po. Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito. Yes po, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You are recognized, sir. You may proceed. When you're ready, you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, merong 6 na AOMs na in-issue. And meron dito sa 6, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay na-fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM? Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first to second quarter of 2022 of the OBP, and first to second quarter 2022 of the OBP. Ang naabutan ko po lang po na may response na may kasamang documentary evidence of payments ay yung fourth quarter of 2022 po ng OBP. Fourth quarter of 2022. At ano, yun, diba kasi pag nag-issue kayo ng AOM, ang sagot normally is compliance, diba? Yes po, Your Honor. Yung na-comply nila is fourth quarter of 2022 for this particular item in non-submission of DEP, documentary evidence of payment. Yes po, Your Honor. Based on my personal knowledge po, kasi yan lang po yung naabutan. Ano yung kanilang submit para ma-fulfill itong non-submission of DEP? Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts po, Your Ito Honor. yung mga acknowledgement receipt na pinakita ng counsel for the prosecution. Yes po, Your Honor.
nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin. So sa Since sige, go ahead. Since what we do po is compliance audit. So ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01. Binavalidate nyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi? Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor. Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama? Neither allowed nor prohibited po. Or prohibited ang paggamit ng alias. Yes po, Your Sa Honor. ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi? Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo. Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias? Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not po. Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba? Opo, wala pa naman po akong experience, Your Honor. So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila? Hindi, katulad po ng nasabi ko, wala po kaming way to determine since nakabase lang po kami on the face of the document as submitted po. Okay, yung mga sa ibang mga agencies na nagsasubmit ng mga ganitong rewards, no, nagbibigay ng information and rewards. Nakita ko dito merong rewards for medicine, rewards for various supplies. Ano siya, cash or medicine or in kind ang ibinibigay? Based on those documents po, since nakalagay close and open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay. And then yung isa po, payment of rewards, close and open parenthesis various goods. So various goods po yung binigay, Your Honor. So ibig sabihin, may reward sila, hindi cash ang binigay, medicines at various supplies. Based on the acknowledgement receipts po, yes po, Your Honor. And that is allowed. The joint circular naman po is, wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards as long as yung requirements po nung circular ay fulfill po. All right. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Senate President. Next, for its interjections would be Senator Judge Joel Villanueva. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. President. Sir Witas, are you aware of ESI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions. I am aware po of ISAI pero yung specific po na 100 hindi ko po ma-recall, Your Honor. Yeah, member po yung Pilipinas at they found on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct? Yes po, Your Honor. Para lang maintindihan natin, actual nyo po bang sinuri ang mga transaksyon? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaksyon, yung sinusuri? Gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation nito? Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin. So lahat, meaning gusto kong maintindihan, dinutugmaan nyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports at iba pa? Yes po, Your Honor. And how do you, hindi ko maintindihan, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt? Your Honor, kapag, ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier. So ibig sabihin sa supplier lang, sa tao, hindi kailangan ng resibo. Yes po, Your Honor. Malinaw po yun. Pag sinabi pong resibo, OR po, pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipts po.
So you allow acknowledgement receipt dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling. Yes po, Your Honor. Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification? Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nalalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng Joint Circular, yun po yung nagiging basis for our findings po. So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings. Yes po, Your Honor. Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaksyon at naghanda ng initial findings o mayroon po kayong team? Ako lang po, Your Honor. At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report? Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor. At dun po sa proseso nyon, ano-ano ho yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po? Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po. Sorry. Pakiulit po. Yung in-issue po namin na AOM po kasi, kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance nung AOM. Mr. Ramil, from AOM to notice of discrepancy, suspension, I mean, and then notice of disallowance. Yes po, Your Honor. Ano po yung mga nabago dun? Kapag AOM po kasi, parang nire-require po namin, based on the Joint Circular. Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. Yes, wala pa rin po. Nag-issue na ho kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension. Yes, po, Sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para ho kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage. Yes po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po... Sige po, from AOM to notice of suspension. Ay, sige po. Yes. I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance from AOM to notice of suspension. Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICFAO upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So doon na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang visual receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then, Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the... Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA. Kindly wind up, Senator Yes, Judge this is the last Villanueva. question, Mr. Presiding Officer. Thank you. Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount nung kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150. Which was not present in the AOM. Yes po, Your Honor. Thank you. Salamat po, Mr. President.